Brother Bador, ako po si Carl Joshua Goan, o mas kilala sa pangalang kong CJ. Ako po ay 23 taong gulang na ngayon. Ang kwento ng aking buhay ay masasabi ko pong masalimuot dahil sa aking mga pinagdaanan mula nung ako ay sanggol pa lamang. Tunay nga na all things work together for good to those who love the Lord according to His purpose and calling. Habang ako ay lumalaki, naitatanong ko po sa aking sarili kung bakit hinayaan ng Panginoon na maranasan ko ang mga pagsubok na dumaan sa aking buhay. Subalit nung nakilala ko siya, doon ko naunawaan na ang lahat ng kanyang layunin at plano para sa aking buhay, ganito po ang kwento ng aking buhay. Anak, patawarin mo ko kung gagawin ko ito sa'yo. Masakit man sa kalooban ko, pero kailangan kong gawin ito. Kung anong mas makabubuti para sa iyo, anak. Dito sa kulungan ng asong ito, kita iiwan. Ano kung sakaling marinig ng lola mo ay siya din ang makakuha at makadampot sa iyo, anak. Oh, anak po. Mahal na mahal ka ng mama, anak. Mahal na mahal kita. Paalam, anak. Ay, ano ba namang baby yung aking naririnig sa labas? Abay, kay aga-aga eh. Ay, sandali nga't matingnan ko. Ay, nako, Sus Maria Josep. Abay, ang apo ko ito ah. Abay, Nina, napakawalang kwenta mong ina. Sa dinami-dami nung pwede mong pag-iwanan ng anak mo dito, paiiwan sa kulungan ng aso. Anong klase kang ina? Hoy! Nasaan ka? Mama, ako na po bubuhat niyan. Saan po ba yan isasakay? Ikaw, kaya mo bang buhatin ito sa liit ng katawan mong yan? Mabigat pa sa'yo ito ah. Sige na po, para may pangbili po ako ng pagkain namin ng lola ko. Oo, sige. Sige na nga. Basta't pambili ng pagkain ha, hindi ipangbibisyo. Oh, sige. Sige po, salamat po. Sige po, maraming salamat. Doon mo dalhin sa sasakyan ko sa labas ha, yung kulay pula. Psst! CJ, sumama ka mamaya ha, sa tambayan namin. Nang mabago naman mundo mo, hindi laging nasa palengke ka na lang. Kabubuhat mo ng mabibigat, bansot ka tuloy. Oo nga, amoy palengke ka na lang palagi. Ang aga-aga, daig mo pa ang bilasang isda. Oo na, ang dami nyo pang pinagsasabi. Sasama na ako sa inyo mamaya. Oh, ito na ang Yossi, sindihan mo na CJ ha. Pampaghana muna yan, mamaya na yung main course. Halika nga rito. Sino yung bago mo kasama? Bata-bata pa niya na. Baka asit yan at ipagtuturo tayo niyan. Boss, si CJ po yan. Classmate namin. Huwag po kayo mag-alala. Diyan sa panig natin yan. Siguraduhin mo lang ha. Kung hindi, mananagot kayo sa akin. Oh, ito. Yan ang gamitin nyo. Sige boss, salamat. Wow, dami nito ah. CJ oh, eto kita mo to? Ito ang sinasabi ko sa'yo. Main course yan. Ito ang magbibigay sa'yo ng kakaibang pakiramdam. Para kang nasa heaven. Ah, talaga? Sige nga, paano ba gamitin yan? O ito yung lighter. Akin na, sindihan ko lahat. Ititin mo lang, parang busi lang. Ano ba to? Nakakaubo ah. Wow! Wow pare! Tama nga sinasabi mo. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong nasa heaven. Kuya Bador, yan po ang unang kabanata ng kwento ng buhay ko sa pagbibisyo.
Simula nung araw na yon na sumama po ako sa aking mga classmate, ay dinala ako sa kanilang tambayan. Nagsimula sa pagtikim ng sigarilyo at lumipas lang ang ilang sandali ay ang damo at marijuana naman. Aaminin ko po sa inyo, dahil sa nagustuhan ko ang kakaibang pakiramdam nung humithit ako ng nasabing damo, ito ay naulit ng naulit hanggang sa nalulung na ako ng lubusan at tumaas ang dosage na aking ginagamit at nauwi na nga sa paggamit ng shabu. Simula nang matikman ko ang marijuana at shabu, hindi ko na po matigilan hanggang sa nalulung na nga ako ng husto at naging source of income na namin ito. Nagbebenta na rin ako sa aming mga parokyanong mga adik sa aming lugar. Hanggang isang araw ay nahuli na nga ako ng mga pulis. Hoy, CJ! Halika dito! Bilis! Grabe ka, pre. Pinaghintay mo ako ng sobrang tagal sa kanto. Mabuti na lang, hindi ako nakita ng mga para kanina. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Pasensya ka na, pre. Sobrang higpit ngayon ng mga source ko. O ito, 5 gramo yan, ha. Hindi ka natalo dyan. Puro yan, walang halo. Ganun ba? Oh, sige. Eto muna ang paunang bayad ko, ha. Sa susunod nakita na natin ang full payment. Alam mo naman, sa kikitain ko din ako umaasa sa pagbebenta nito. Okay lang, pre. Pulis! Takbo! Takbo! Sige, takbo! Mabuti yan sa inyo! Mauhuli na kayo! Mga salot! Marilin nyo na, mamamatay na mga yan. Oo! Sige, habulin nyo! Ilang. Tigil! Kundi babarilin na kita. Ikaw! Anangan ng teteng ka! Pinagod mo kami! Heto sa'yo! Aray! Aray! Eto sa'yo! Ito ba? Heto sa'yo! Isa mo! Sir! Sir! Tama na po, sir! Ang sakit na po, sir! Ayoko na po! Tama na? Sira pala ulo mong bata ka eh. Ilang beses ka na naming nahuhuli. At pag nakakalaya ka, paulit-ulit ka pa rin sa gawain mo. Tapos ngayon, tama na? Ha? Uli ka rito! Aray, sir! Aray! Ayoko na po, sir! Sir, tama na po, sir! Sir, ayoko na! Hindi na talaga ako ulit! Pangako po, sir, ayoko na! Sira ulo ka talaga. Makukulong ka kahit hindi mo sabihin sa amin. Kung hindi ka lang minor, diretso ka na sa jail, bata ka. Sa Mulabi Youth Home ka namin dadalhin. Oh, CJ, kumusta ka na? Mabuti naman po, Doc. Galing ka pala ng Mulabi Youth Home at mainam na nakapagtapos ka pala ng pag-aaral doon. Opo, Doc. Nakapasa po ako sa ALS or Alternative Learning System sa Mulabi. Kaya grade 11 na po ako. Sana nga po sa regular school ko kung nag-aaral lang po ako sa Laya. Ganun talaga. Nagkamali ka ng tinahak mong landas. Kaya ka nandito ngayon. Anyway, dito naman sa tahanan ay mamamalagi ka ng 6 na buwan lang. Kung magiging maganda ang iyong ipapakitang pag-uugali. Ang paglabag sa panuntunan ay may katumbas na karagdagang 1 buwan. Kaya nasa sayo yan kung pagbubutihin mo ang pagpaparehab mo. Palaya na pala ako. Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon. Pero ayoko pa sanang lumabas at umuwi sa amin sa Cubao. Dahil wala namang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa akin. Kasi ang tatay ko, kalalabas lang din sa bilibid. Ganon din ang tiyuhin ko. Tapos sa bahay naman puro gumagamit din ng droga. Dahil ginawang pwestuhan. Sobrang miss na miss ko na ang anak ko. Pero hindi ko din naman kayang buhayin dahil nasa ganito akong kalagayan. Oh, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan kung ano ang dapat kong gawin. Ayun si Ate Via. Magtatanong nga ako sa kanya. Kakausapin ko siya. Ate Via, pwede po ba kayong makausap? Oh, CJ, gandang umaga. Kumusta ka na? Okay lang po. Eto, medyo malungkot. Palabas na po kasi ako pero natatakot po akong lumabas. Bakit naman?
ikaw lang yata yung lalabas na pero natatakot imbes na excited ka. Yung nga po, Ate Via, kung bakit gusto ko po kayong makausap. Kung pwede po sana, ma-extend niyo po ako dito sa tahanan. Ha? Bakit naman? Wala ka namang violation na ginawa para i-extend ka. Ate Via, ganito po kasi. Baka kasi bumalik lang din po ako sa dati kong buhay. Dahil ang tatay ko po kalalabas lang din sa bilibid. Pati po tiyuhin ko. Sa bahay naman namin ay pwestuhan ng mga gumagamit. Please, kung pwede sana. Kasi gusto ko talagang magbagong buhay. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Gusto ko nang makasama ang anak ko. Sige. May kakausapin lang ako kung sakaling pwede ka sa church nila. Kuya William, pwede po bang magtanong? Di ba may foundation yung church nyo na pwedeng magkupkop ng mga galing ng kulungan o rehab? Ay, oo, Via. Onisimo Foundation para sa mga youth at risk. Parang rehab. Treatment din ng kanyang flow of program. Church-based nga lang. Bakit, may ire-refer ka ba? Opo kuya, si CJ Guan. Ayaw na daw umuwi sa kanila dahil nga baka bumalik na naman siya sa dati. Yung dati niyang buhay. Panginoon, maraming salamat po at pinakinggan niyo ang kahilingan ko. Na sana sa pagtira ko sa church nila Pastor William ay makapagbagong buhay na talaga ako. Gustong gusto ko na pong makasama ang anak ko. Miss na miss ko na po siya. Tulungan niyo po ako, Panginoon, dahil hindi ko kakayanin ang sarili ko lang. Kailangan kita, Panginoon. O CJ, bukas na bukas lalabas ka na. Handa ka na bang harapin ang bagong hamon ng buhay mo? Opo, Kuya William. Gaya nga po ng pinili ko, nasa church na lang po ako titira. Kaysa naman umuwi ako sa amin sa Cubao. Dahil desidido na po talaga ako magbago, Kuya William. Okay, sige. Bukas paglabas mo, susundiin ka ng pinsan mo. Pero ang diretso mo niyan ay sa church na. Opo, ganun na nga po, Kuya. Brother Bador, nakakailang buwan pa lang nung ako'y tumira sa church nila Pastor William, pero sobrang nakita ko yung malaking pagbabago sa aking sarili. At hindi lang yon, maraming himalang ginawa ang Panginoon sa maikling panahon pa lang na ako ay namamalagi sa church. Una, nakakasama ko na ang anak ko sa church at nagkakaroon kami ng bonding. Pangalawa, nung tunay kong nanay ay bigla na lang kumontak sa akin at gusto niya daw ako makasama sa Pasko. Kaya kahit anong galit ko sa kanya, dahil sa ginawa niya sa akin, naramdaman ko ang pagpapatawad at pagmamahal sa kanya. At ngayong taon na ito, ng 2024, ay mag-aaral na po ako ng technical and vocational course. Kaya sa mga tagapakinig po ng inyong programa, nais kong sabihin na tunay nga na kapag ang isang tao ay susuko at lalapit sa Panginoon ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, walang imposible para hindi maganap ang tunay na layunin ng inyong buhay. Sa Diyos ang kalwalhatian at papuri. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang naging bahagi ng makulay na buhay ni CJ. Para sa lahat na nakikinig, mga magulang o mga tumatayong magulang, sa isip, sa salita, o sa gawa, lagi natin tatandaan, check your motives. Kwento na hindi nila namalayan na nagdulot lang ng malalim na sugat sa puso. Sanggol ka pa naman nang maganap daw ang ganon na pangyayari. Mahal na mahal ka ng lola mo at ayaw niya na mawala ka sa kanya. At lahat ay gagawin niya para lang maprotektahan ka na huwag mabawi o mawala sa kanya. Alalahanin mo ang mga panahon na bata ka pa, may sumibol na tampo o nagkimkim ka ng galit dahil sa kwento
nang kumupkop sa'yo. Nagkaroon ka ng hindi mo namalayan na hinanakit sa iyong ina. Ang iyong ina na excited pa naman at may saya na dalawin ka. Subalit, dahil sa kwento ng kumupkop sa'yo, umiiwas ka at nagtatago ka o lumalayo ka sa iyong ina. Walang basihan kung totoo ang ikinuwento sa'yo. Totoo man o imbento lang ang kwento, ang tiyak ay ang motibo ng nagkwento na pasibulin ang galit mo sa taong hindi ka naman dapat magalit. Dahil siya ang iyong ina na dapat ay punong-puno ka ng respeto at pagmamahal sa kanya. Sa ngayon na meron na kayong open communication ng mama mo, i-open up mo sa kanya ang kinukwento ng lola mo. Baka naman hindi niya alam na may ganun na kwento. Pakinggan mo rin ang panig ng mama mo para mabalanse mo ang kwento na iyong pinaniniwalaan. Ephesians 4:31 hanggang 32. Alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag nyo saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin nyo ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Christ. Isaiah 1:18. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo at bulak. Huwag mong kaligtaan na simulan ang iyong umaga na may papuri at pasasalamat sa Diyos upang ang positibong pananaw sa buhay ay magpapangiti sa iyo. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, dagdagan po ninyo ang kakayahan naming umunawa at magmahal. Maging liwanag nawa kami sa aming kapwa na may mga pagsubok na pinagdadaanan sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin at papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.